Okay, kung walang ibang tanong, meron mga resources from NCD na siguro makakatulong sa inyo. Isang resource ay yung libro, Color Your World with NCD. Ito po ay nagbibigay ng paliwanag tungkol sa buong sistema ng NCD. Ito ay napakagandang libro, available sa bookstores at sa ating, siguro sa inyong table ngayon. Nandito sa ating table ngayon. Ibang resource ay yung Philippine Implementation Guide sa NCD. Yan ang ginagamit natin sa bawat network meeting. Meron din ABCs of Natural Church Development. Ito po yung maiksing summary ng NCD na madaling basahin, manipis lang, mura lang, napakaganda yung short summary na ito. Dahil may ABCs, meron din tinagalog, abakada ng NCD. Yan ang ABCs na tinagalog na. Tapos, ibang resource ay yung Resources for Church Health. Meron pong 8 chapter. Bawat chapter ay punong-puno ng mga tools na makakatulong para palakasin ang isa sa mga 8 katangian. Kakatulong din. Tapos, meron din 3 colors of ministry. Yung Resources for Church Health is for the church. Para palakasin yung katangian in the church. Yung book na ito, 3 Colors of Ministry, ay tungkol sa gift-based ministry, and it's for the individual. For the individual member, para basahin niya, at malaman niya ang kanyang gift, isasagawa sa church. Ganon din po ang 3 Colors of Love. It's for the individual member, para palakasin niya ang kanyang loving relationships. Tapos, meron din tayong NCD Resource CD na maraming laman, yung Resources for Church Health, yung Philippine Implementation Guide, itong mga PowerPoints na ito, questionnaires, training for network facilitator, ay nandyan sa ating NCD Resource CD. Meron din NCD e-news. Paminsan-minsan, meron balita na inilalabas through email tungkol sa bagong resources na available na, bagong developments, mga ibang seminars or trainings na darating sa iba't ibang lugar. Kung gusto niyong tanggapin ito, libre, pwede mag-sign up on the sign-up sheet na mukhang yung sign-up sheet na ito, ibibigay yung inyong name and email address, darating sa inyo ang NCD e-news. Kung ibibigay ninyo ang inyong cellphone number, hindi po makakarating. Kailangan email address. Tapos, meron din website. Diyan sa website ay punong-puno ng mga resources. Yung ating implementation guide ay nandyan. Pwedeng i-download libre. Resources for Church Health, pwedeng i-download libre. Lahat ng mga PowerPoints ay nandyan. Punong-puno ng mga resources para sa Pilipinas na pwedeng ma-download. www.philchel.org. Tapos, ang magandang resource na meron na din ay yung ating orientation to NCD on VCD. So itong binivideo natin ngayon, Network Meeting number 1, ay nasa VCD na. At ngayon, ginagawa, Meeting 1 to 10 sa VCD. Yung orientation, short orientation sa NCD ay gawa na. So pwede nyo makuha mga VCDs of NCD training. Okay, yun po ang ating mga resources. Kung meron po kayong tanong tungkol sa resources, pwedeng tanungin sa inyong network facilitator. Please pause the video. Okay, lahat ng mga resources na ito ay available sa PCBS bookstores, sa NCD distribution centers, at sa opisina ng Philippine Challenge. Okay, bago tayo dumako sa ating action planning, gusto ko pong ibahagi ang isang talata sa inyo. Buksan po natin sandali sa Efeso 3:21. Efeso 3:21. Siyempre, tayong lahat, gusto natin magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Mas maraming kapurihan ibibigay, mas masaya tayo. Papaano tayo magbibigay ng kapurihan sa Panginoon? Maraming paraan. Pero nandito ay sa palagay ko ang pinakamalaking, pinakamahalagang sagot kung paano tayo ay magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Sabi po rito sa talatang 21, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng
ng iglesia. Ng iglesia. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng iglesia. Yung pinakamalaking paraan para magbigay ng kapurihan sa Panginoon ay sa pamamagitan ng iglesia. Meron pong mga iglesia nagbibigay ng malaking kapurihan sa Panginoon. Meron mga iglesia nagbibigay ng konting kapurihan sa Panginoon. Ang maganda sana sa ating mga iglesia, magbibigay ng mas maraming kapurihan sa Panginoon. Paano mangyayari? Palalakasin natin ang ating iglesia. I-develop natin ang ating iglesia. I-develop natin itong church health, itong 8 katangian. At kapag i-develop natin itong 8 katangian sa ating iglesia, mas magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Kapag palalakasin natin ang ating iglesia, lahat ng mga iba ay mangyayari. Yung evangelism, mangyayari na. Yung missions, gagawin na kapag palakasin ang ating iglesia. Yung impact sa society, yung transformation, mangyayari lang kapag palalakasin natin ang iglesia. Kasama din yan. Sa akin, walang ibang mas mahalagang gagawin. Ano ang mas mahalaga kaysa palalakasin ang ating iglesia? Kaya ibibigay ko na, inaalay ko na ang buhay ko para rito. Kung ito lang ang gagawin habang may lakas, okay na sa akin. Palalakasin ang iglesia. Kapag palalakasin ang iglesia, lalong magbibigay tayo ng kapurihan sa Panginoon. Sadyain natin. Ibibigay natin ang ating lahat para palakasin yung iglesia natin. Kapag palalakasin ang ating iglesia, magbibigay ng kapurihan sa Panginoon hanggang kailan? Sabi po dito, talatang 21, sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng iglesia ni Kristo Jesus magpakailanman. Kaya kapag palalakasin natin ang ating iglesia, hindi lang for 1 year magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Hindi lang 10 years. Hindi lang 1,000 years. Hindi lang 1,000,000 years. Yung bunga ng ating gagawin ngayon ay magbibigay ng kapurihan sa Panginoon ayon sa kanyang salita. Magpakailanman. Kaya kapag may bagong maliligtas at lalago ang ating iglesia in quantity, maliligtas ang iba pang tao, ang tao na yan ay magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Magpakailanman. Mas maraming maliligtas, mas maraming magpupuri, mas maraming kapurihan sa Kanya. So yun po ang ating gagawin. Yan ang pinakamahalagang gagawin sa ating buhay. Walang kagaya. Palalakasin ang iglesia. So para gawin natin yan, dadako na tayo sa ating action planning.